Ngayon, nandito kami sa Antarctica. Ito po yung Greenland. Greenland ang tawag nila, pero puro ice. Ito na yung mga bahay dito. Isipin mo mga kabayan, no? Kung paano sila nakakasurvive dito. Tara, samahan nyo kami ni Mrs. Maglayag tayo dito sa dagat ng Greenland. Dating dagat ito, tubig. Ngayon ay tumigas na dahil sa lamig. Mas marami pa yung mga tao na may ganito kaysa doon naman sa sakyang panlupa. Hello po mga kabayan. Ngayon pupunta kami ni Mrs. sa sentro. Ipapakita namin sa inyo dito kung ano na yung view dito sa Greenland. Dahil yung mga dagat dito ay nagtitigasan na. Yung mga iceberg mga kabayan ay pumupunta na siya sa gilid. Tara, samahan nyo kami at ipapasyal namin kayo dito sa Nuuk City, Greenland. Napakasimple lang yung bahay dito. Maliliit lang na bungalow type lang ito mga kabayan, yung bahay dito. Ngayon nandito na tayo sa area. Ang ganda ng mga bahay dito. Tingnan nyo sa likod, oh. Napakaganda, tapos napakaraming iceberg. Pasensya na kayo, sobrang lakas ng hangin. Pero ipapakita pa rin namin sa inyo ang ganda ng view. Tingnan nyo yung dagat, puno ng iceberg at saka color blue. Blue. Kaso medyo malakas na talaga yung hangin. Dito na tayo sa area. Ipapakita ko sa inyo dito ng malapitan, ha. Pasensya na kayo, medyo malakas yung hangin. Ayan. Ito yung lugar dito. Napakaganda mga kabayan, oh. Kaso lakas lang yung hangin. Yung mga iceberg na yan, hindi yan talaga dito malapit sa amin. Bali, pinadpad lang yan ng hangin papunta dito. Ang tendency kasi niya mga kabayan, hihingin yan na kung saan nabasag siya. Yung sa gitna kasi itong Greenland ay puro siya iceberg. Kaya sa panahon ng mga kabayan na magbabalik siya sa gilid kung saan siya pinapadpad. Tingnan niyo yung bahay, oh. Ang ganda ng mga bahay mga kabayan, oh. Tapos ang daming nagpapasyal dito. Kaso napakalamig lang kasi malakas-lakas yung hangin. So tara, iikot ko kayo dito mga kabayan, ah. Ayan. So tingnan niyo yung bahay, oh. Napakaganda, napakalinis tingnan nitong lugar. Kaso malamig lang. Medyo may araw tayo na sumilip. Tapos ito mga kabayan, ah. Ayan, oh. Ayan. Tingnan niyo kung paano kaya sila dyan. Ito yung buong paligid ng Nuuk. Ayan, so napakaganda, napakaliwalas dito. Halos lahat mga kabayan napuno talaga ng iceberg. Gagawin natin dito tayo sa may mga snow na malambot na daan, yan, para makakapit tayo. Ayan, ito yung view dito, oh. Ayan, tingnan nyo naman. Ayan, gusto nyo ba mga kabayan babain natin yung mga iceberg sa malapitan para makita nyo talaga kung ano yung itsura. Tara, samahan nyo ako mga kabayan, ha. Papakita ko sa inyo dito yung itsura ng iceberg na yan. Tara, baba tayo. Dahan-dahan lang tayo mga kabayan, ha. Medyo pangin kasi to dito sa gilid. Pero may mga snow pa man naman dito. So ayan yung mga iceberg. Medyo malalim ata dito mga kabayan, ha. Pero gusto ko lapitan talaga mga kabayan para makita nyo kung ano yung itsura niyan. Ayan, baka kasi bulusok tayo, diretso tayo sa baba. Pero medyo may parang nakakatakot naman dito, no. Ayan, so yan yung mga iceberg. Tingnan nyo, gumagalaw siya. Yan, tumutunog-tunog sa mga kabayan. Tara, babaan natin. Papakita ko sa inyo mga kabayan, ha. Dito lang muna tayo sa gilid. Parang wala pa kasi ako nakikita may dumaan dito. Parang tayo pa lang. Ayan, so dahan-dahan lang tayo. Medyo nakakatakot naman tong gilid na to. Kasi baka sulit ba kaya tong tinatapakan natin. Parang solid naman to dito. Yan, so dahan-dahan lang tayo. Dahil madulas, baka didiretso tayo sa baba. So yan na yung itsura dito ng iceberg mga kabayan. So malalim. Malalim mga kabayan. Tapos tayo. Yan, dito tayo banda, oh. Yan, so yan yung itsura ng mga iceberg dito. So makapal-kapal na talaga dito yung snow. Ayan, so yan yung iceberg. So punta natin dito banda. Oh, ito may bato pa dito. Yan, so kakapatong pa tayo dito. Hanggang dito lang tayo siguro mga kabayan. Masarap sanang babaan yung iceberg ngayon. Kaso medyo natatakot ako dahil bangin na to dito. Baka diretso tayo. So hanap tayo ng magandang pwesto dito mga kabayan na pwede tayong makapag-picture sa gilid. So dahil itong lugar na to dito mga kabayan ay napaka-baba. Ayun, oh, malalaki yung iceberg, oh. Tapos nag-blue siya. Yan, tumutunog. Yan. Pero parang gusto kong puntahan yung sa ibaba na yung mga kabayan, oh. Medyo malalaki ata yung iceberg na doon. Dito marami din naman dito, oh. Pero malayo-layo ata yung
pupuntahan natin. Kasi medyo bababa ka pa mga kabayan. So ngayon doon tayo sa baba, pupunta tayo sa baba. Kasi ito yung taas natin oh. Ngayon nandito na kami sa sasakyan. Dahil sa sobrang lamig mga kabayan, alam nyo dito pag tumagal ka kasi sa labas, yung mga bibig mo, mga pisngi mo, yan tingnan nyo yung pisngi ko, tapos yung sasawa ko, mamumula siya dito. Ang tendency yan kapag tumagal ka, masisira mga kabayan yung kutis mo dahil sa sobrang lamig, parang susunugin niya. Dapat yung sakto lang katamtangan gaya nito, magpupula-pula siya mga kabayan. Ganito yung mga bahay dito mga kabayan no? Ayan, napakasimple lang yung bahay dito, mga kahoy, mga sinukunapan. Tingnan nyo yun oh, mayroon siyang teres-teres sa labas mga kabayan. Tapos ito yung view natin dito. Ayan, so ito yung mga ice cream dito mga kabayan. Punta muna kami sa Nook Center, magpapainit muna kami doon at kakain mga kabayan dahil medyo malamig nga dito ngayon. Malakas kasi yung hangin. Ito yung buong paligid natin oh. Puti yung Greenland sinasabi nila. So malapit lang yung Nook Center dito. Ayan yung malaking building. Kain muna kami ni Mrs. para magiging warm tayo. So ayan mga kabayan, nandito na kami sa may Nook Center sa likod natin. Ayan, papasok kami dito dahil kakain lang kami mga kabayan. So dito hindi masyadong malakas yung hangin. Ayan yung Nook Center sa likod natin. Tara, samahan nyo kami. Ito pala yung plug ng Greenland mga kabayan, yung may bilog siya na puti at pula na pinagsama. Bali dito tayo papasok sa Nook Center. Sa likod kami dumaan, meron namang daanan doon. Ayan, pero dito kasi mas malapit dito. Ayan, ito yung buong paligid natin. Ayan, dumaan muna kami dito mga kabayan, no? Tumitingin-tingin yung misis ko kung mayroon siyang gustong bilhin dahil nga 50% daw sila. Ayan, yung mga dinisplay na sa labas. Dito na kami sa loob ng Nook Center. Ayan, kain po tayo. Ito po yung pagkain na rin. Paano shawarma, chicken, mineral, may gulay, saka pizza sa Pizza. Kain. First time ko makakain ka ng pizza. Dadaan muna kami ng tunnel mga bayan. Ito pala yung tunnel dito. Patagusto sa kabila. Abangan nyo doon sa kabila, magbibideo tayo. Yan, ito yung loob ng tunnel. Siguro nasa 100 meters ito mga kabayan. Yan. Tagusto sa kabila, ito yung nagsisilbing shortcutan. Ngayon nandito kami ni Mrs. mga kabayan kung saan ito yung dagat. Pwede ka nang maglakad dyan dahil tumigas na yan mga kabayan. Dyan dati naka-parking o ano ba yan, nakastay yung mga sasakyang pandagat nila. Pag lumalabas sila dito papunta, pag lumalabas sila mga kabayan doon papunta, kasi ito dagat na sa likod, ano may daanan sila. Ito na yung mga boat nila dito. O ang nangyari, pinarking lang nila yung mga boat dito kasi nga sa summer pa nila ito magagamit. Dahil kadalasan ng mga dagat kasi dito sa Greenland ay tumitigas siya at sobrang lamig din kapag maglayag sila mga kabayan. So tingnan nyo, ayan, dagat yan dati, yan tubig yan, tumigas. So pupuntahan natin yan mga kabayan ha, hanggang dun sa kabila, titingnan natin yung itsura. Ayan, so ito yung Greenland dahil sa sobrang lamig, tumitigas na yung mga part ng dagat. Ayan, ito yung mga fishing boat nila. Ito yung sample ng mga kuha nila dito, fishing boat. Pero yung iba mga kabayan, may mga luma ito, napakalalim yan. Kasi kuanto, nire-repair pa yung iba kasi nito. Kadalasan nito yung mga parts inaayos pa. Pero may mga magagamit na ito dito. Ito yung mga fishing boat nila mga kabayan o ginagamit nila sa paglayag, sa pagpasyal ng mga turista. Dahil nga itong Greenland kapag panahon ng summer, maraming mga tourist dito, mayroong nagre-rent ng mga ganito para lang maglayag dito sa iba't ibang lugar ng Greenland. Dahil pwede ka namang mag-fishing dito. Ang kabuhayan pala nila dito ay source of income ay fishing talaga mga kabayan. So gaya nito, napakaganda oh. Mayroon din iba doon na mayroong kung sa loob may kusina. So depende sa klase mga kabayan oh, ng mga fishing boat. Ito ata maganda ito. Yan. So may mga kanya-kanyang may-ari na ito mga kabayan. Yung iba dito nire-repair din. Dahil nga kadalasan dito ay may mga sasakyan na ganito talaga sila mga kabayan. Mas marami pas fishing boat dito sa Greenland kaysa sasakyan na gaya ng mga sasakyang panlupa na ginagamit natin. So ngayon mga kabayan, gusto kasi ng misis ko daw masampulan niya daw itong private na kuan ito. Ano bang tawag nito mga kabayan? Yachty or fishing boat. Nagamit na sa paglalayag kasi first time daw itong masakyan. Ayan.
So, dito lang to mga kabayan, nakatambak lang to dito. Yan, kasi yung iba nito gagamitin pa sa summer at yung iba naman ay nire-repair. Ayan. So, ito yung itsura nito pag maglayag ka. So, napakamahal to mga kabayan, hindi basta-basta na magkaroon ng ganito dito sa Greenland. Ayan. Tara, samahan nyo kami ni Mrs. Maglayag tayo dito sa dagat ng Greenland. Ay, pasensya na mga kabayan. Hindi pala makapaglayag yung ating sasakyan. Dahil ang Greenland, kadalasan ng mga dagat dito ay tumitigas at sobrang lamig. Kaya kadalasan ng mga fishing boat dito, yati bang tawag nito, sasakyang pandagat, ay nakaparking na lang dito sa mga gilid, no? Mamaya na lang ito gagamitin kapag natunaw na yung mga yelo sa dagat, tapos hindi na sobrang lamig. Ayan, sinubukan na namin dito mga kabayan, magpa-picture. Alam nyo ba dito sa Greenland mga kabayan, ayon sa search ko lang mga kabayan mas marami pa yung mga tao na may ganito na sasakyang pandagat, yati ba yung tawag nito o fishing boat, kaysa doon naman sasakyang panlupa na ginagamit natin sa Pilipinas. Dahil ang Greenland ay wala siyang mga konektadong kalsada na nagdudugtong sa iba't ibang bahagi nito. Kung maglayag ka o pupunta ka sa kabilang bayan, kailangan mo pang sumakay ng eroplano, barko naman, or helicopter. Kaya kadalasan ang service nila dito ay ganito na mga fishing boat dahil magagamit nila ito sa araw-araw na kabuhayan. Alam nyo ba dito yung Greenland, fishing yung number one source of income nila. Kaya yung mga tao ay kailangan nila itong fishing boat para magamit nila sa araw-araw na kabuhayan kaysa naman yung sasakyang panlupa dahil wala naman ditong konektadong kalsada. Lapitan natin ito mga kabayan sa itaas kung ano yung itsura niya, ang sample nito na ginagamit nila pag mag-fishing sila o maglayag, magpasyal kasama yung mga turista. Kaya meron siyang hagdan dito. Yan. So akyat tayo dito, ipapakita ko sa inyo yung itsura niya mga kabayan napuno lang ng snow dito dahil tinambak lang nila dito, hindi naman kasi magamit sa ngayon dahil malamig. Yan. So ito yung itsura niya, meron siyang upuan dito mga kabayan, no, kapag maglayag sila. Tapos dito may upuan din, siguro 1, 2, 3, 4, 5, siguro 5 tao dito pwede makasakay dito, gilid 5. Tapos ito yung loob niya. So mayroon pang lagayan ng ilaw dito, hindi na ikabit. Yan, may lagayan ng ilaw. Tapos ito mga kabayan, may pintuan siya dito. Tapos ayan yung driver nyo. Sa right side pala mga kabayan, yung manubila niya. Ayan, sa loob may manubila, may upuan siya. Mayroon pang lutuan dito mga kabayan. Ayan, may lutuan siya dito. Pwede sila magluto habang nagtatravel. Siyempre may heater sa loob yan. Mayroon pang CR mga kabayan, no, sa baba. May underground siya, CR. Tapos ito pwede din, mayroon din siyang higaan dito. Ayan, so mayroon sa loob mga kabayan kung mapuprosen ka na, andito ka lang. Pero pag summer naman mga kabayan, mayroon din dito, ayan o. Mayroon din sa unahan sa pwede ka dun patong. Ayan, so ayan, maganda din mga kabayan o. Ayan, ito ay gawa lang ata sa fiber mga kabayan. Ayan o. So ang alam ko material nito fiber. Ayan, so ganito yung mga itsura, mga sample. Itong mga ginagamit dito sa Greenland pag may mga tourists or magpipishing sila. Ayan, maganda din siya. Mula dito mga kabayan, kung napapansin nyo, ay puro yellow na siya. Pwede ka nang maglakad dyan. Dating dagat ito, tubig. Ngayon ay tumigas na dahil sa lamig. Yan, dito sila mga kabayan, nagpa-park ng mga sasakyang pandagat nila. Iikot ko kayo, pupunta tayo doon sa kabila na mayroon ng tubig. Ayan. So ito mga kabayan, mga bahay sa itaas oh. So pupuntahan natin dito sa unahan ng hindi pa naabutan ng tigas. Hindi pa siya tumigas. Pero yung doon sa unahan papunta doon ay halos tumigas na. Ito yung kabuhayan dito ng Greenland, fishing. Yan, ito yung mga gamit nila dito. Tapos ito mayroon pa dito nakatambak na kinukumpuni pa siguro yung iba nito. Tapos ayun, mayroon nang dumaong doon mga kabayan oh. Kadalasan kasi dito mga kabayan, fisherman o fishing talaga yung trabaho nila. Ayan oh, may maglalayag oh. Ayan yung mga fishing boat na yan oh, yung mga simple lang, open lang siya. Ayan. So dito nakaparking mga kabayan oh. Dito hindi pa siya tumitigas. Ayan, hanggang dito mga kabayan, yung kalahati niya pupunta dito, hindi pa tumigas dahil ito dagat. Ayan, pupunta tayo doon. Ayan lang yung mga fishing boat pala mga kabayan, yung mga sample ng mga fishing boat, maliliit lang siya. Pero pag mga ganito, ito ay ginagamit na to sa mga pagpasyal sa mga tourists. Ayan, so grabe mga kabayan no, sa sobrang lamig dito, kaya niya talagang patigasin yung dagat. Ayan oh, nag-uumpisa na din, nagbuo-buo siya. Pero kadalasan ginagawa nila dito, parang binabasag nila ni unti-unti para may mapakingan pa rin sila. Ayan, so tingnan nyo kung gaano kakapal itong snow na to. Kaya yung patigasin itong dagat dahil sa sobrang lamig. Ayan, parang
pupunta pa siya mga kabayan, no? Mangingisda pa siya dahil ito yung kabuhayan nila dito. So puntahan natin sa unahan para makita nyo. Tingnan nyo naman, no, kung gaano kataas yung bundok na bato na yan. Grabe. Tapos may mga bahay pa sa itaas. At ito yung mga sampol ng mga kuwan na dito gamit sa paglayag. So napakarami yan dito mga kabayan. Hindi lang dito na area, sa kabila mayroon pa din yung nakatambak na mga fishing boat. Ayan. So ayan, oh, nakaparking na yan. Yung iba niyan hindi nila kinukuha, pero yung iba kinukuha nila dahil nga tinatamad na din sila. Kasi minsan mga kabayan, dapat araw-araw kasi mong paandarin yung motor na yan, lilinisin mo yan dyan. Kasi pag hindi mo na paandar yan, sabi ng kasama ko, mayroon kasi siyang boat, ay masisira daw. Kahit hindi niya daw ginagamit, dahil nga sa lamig, may tendency na masira daw yung makina. Kaya pumupunta siya dito. Mayroon akong kasama na dalawa na Greenlandic. Mayroon silang boat, pero kasama ko sila sa trabaho sa construction. Dahil nga halos lahat dito mayroon talagang mga fishing boat mga bayan at service, dahil magagamit nila ito sa pag-travel sa panahon ng summer. Ayan. So yan mga kabayan, oh, napakarami. Napakarami pang naiwan dito dahil yung iba ay nangingisda pa yan. Ayan. Punta tayo dun sa unahan. Papakita ko sa inyo dito yung itsura hanggang dun sa dulo, kung gaano dito ka lawak. Dito hindi pa naman tumigas talaga yung dagat. Sa part kasi ng North Greenland, doon talaga yung sobrang lamig. Kaya yung buong dagat dito doon halos sa lugar nila ay tumitigas. Mabuti na nga dito ay hindi pa masyadong tumitigas, kaya nakakapaglayag pa yung iba. So dito yung sa kasama ko mga kabayan, nung nakaraan pumunta kami dito dahil tinitingnan niya. Tinatali niya lang. Ayan. Ayan nata yung sa kanya. Ayan, oh, tingnan nyo yung mga ice na yan. Ayan. Dahil sa sobrang lamig, kaya niya talagang patigasin. Ayan. So tinatali lang mga kabayan. Tapos kuha niyang hihilain niya lang pagsasakay siya. Tapos ito na yun dito. Ayan, mga fishing boat nila. Ayan. Yan, dadaan muna kami dito mga kabayan sa simbahan. Magsisimba muna kami. Yan yung simbahan namin, oh. Tapos ito yung buong paligid natin. Punong-puno ng snow talaga, napapalibutan. Yan, pasok muna kami dito mga kabayan at magsisimba muna kami dahil bukas ay trabaho na naman. Yan yung simbahan namin dito. Christian church to.